Yung pala hindi. Ngayon, mga bossing, to be fair naman, no? Kay Roque. Ipakita natin dito yung kanyang dahilan ho, mga kababayan. About doon sa pagpapabagsak daw niya na ng gobyerno. Ayon po kay Mami Pebs. Oh. Eto, nagdadahilan si Roque. Walang pagkagutom, pinakamatindi. Ayan, eto na. Oh, bakit naman nakapikit si Roque dito? Ano ba naman? Oy, Team MR! Sa susunod naman, kapag maglalagay kayo ng picture ni Roque, yung ano lang, kayo, nagmamadali kayo, ano? Jordan G, nagmamadali kayo nung lilagay nyo ito, ano? Papapagalitan tayo ni Roque. Pakita nyo naman yung beauty ni Roque. Kaya lang ho, mga kababayan, yung beauty ni Roque ngayon, iba na eh. No? Hulas na ho, laki na ng eye bag, hindi na nakagaya nung dati. O, pakinggan na ho natin. Pero puntahan na natin yung magpapabagsak daw ako ng gobyerno. At bago pa naman sabihin yun, alam na namin eh. Sa mga vlog mo pa lang, alam na namin eh. Sa mga sinasabi mo pa lang doon sa iyong mga interview, alam na namin. Yung nasa seminay pa kayo, oh, di ba? Alam na namin eh. Yung pagsabi nyo pa lang doon sa seminay na merong inarmasan na 300 katao ang gobyerno, paninira na sa gobyerno yun eh. Di ho ba mga kababayan? Paninira na ho sa gobyerno yun. O, sabi nila, inarmasan ang 300 katao kasi ayaw pagdausin ang aming maisog rally. Kapag ka walang katotohanan yung sinasabi mo, maikukonsidera na yun na pagpapabagsak sa gobyerno. O, game. Roque, ano yung pagpapabagsak mo sa gobyerno? Alam ko, nagpapatayo ka ng gobyerno. Di ba? O, kung ano-ano iniisip nyong pagpapatayo eh. O, game. natin yung magpapabagsak daw ako ng gobyerno. Alam niyo po, sana totoo. Kasi kung totoo po yan, matagal ko nang pinabagsak itong gobyernong ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Eh wala nga, hindi mo nga kinaya eh. Di ba? Hindi nga kinaya eh. Yung mga ginawa mo, yung mga sinisigaw mo doon sa iyong vlog, oh, yun yung mga hakbang mo eh. Para pabagsakin ng gobyerno eh. Kaya lang, hindi umubra. Di po ba mga kababayan? Kung umubra yan, malamang eto si Roque, ibinabalandra yung kanyang pagmumuka. Tapos nagsisisigaw ng ginaganon yung watawat, ako ay Pilipino. Diyos ko, wag nyo ang ginagamit yan sa sa inyong mautog-mautog. Actually, hindi nyo na hindi nyo na magagamit. Bakit? Iilan na lang kayo eh. Ulit, ano? Kasi kung totoo po yan, matagal ko nang pinabagsak itong gobyernong ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Kung totoo po yan, matagal ko nang pinabagsak itong gobyerno na ito at hindi na ako nasa asylum ng the Netherlands. Sabi po yan ni Harry Roque. Hindi na po ako ngayon nawalay sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Eh kasi naman ang hinahanap lang sa iyo yung dokumento na ipinagyayabang mo na isasubmit mo sa House of Representatives. Ewan namin kung bakit napunta ka na dyan sa the Netherlands. Yun lang naman ang hinahanap sa inyo. Eh di kung binigay nyo yun, pinakita nyo yun, malamang magkakasama kayo ng pamilya mo. Ganun kasimple yun. Ano po, gusto lang malaman ng Kongreso na yung kaperahan mo ay hindi galing sa Pogo. Hindi naman mag-uumpisa mag-imbestiga sa iyo ang Kongreso about sa Pogo kung walang mga nakitang ebidensya. Unang ebidensya, papeles nyo ni A.R. de la Serna na nandoon sa loob ng Pogo at doon nakasaad yung pag-fly ninyo like a butterfly. Di ba? Kayong dalawa. At ang dahilan mo nga doon, nangangati yung ilong ko. At ang dahilan nga ho doon, mga kababayan, may sakit daw ho siya. At isa doon sa sakit niya, yung diabetes po, mga kababayan. Mas ibig sabihin, mas pinili mo si A.R. de la Serna ang magturok sa'yo
ng insulin, no? Kasi insulin ho eh, 'di ba? Ang gamot diyan sa diabetes, mga kababayan, para ma-regulate yung blood sugar, yung sugar. Oh. Ibig sabihin ba si AR de la Serna ang napili mo na magsubo sa nung nung gamot sa yung gamot sa sugar niya. Oh, kasi it's either oral po or turok. 'Di ba? Ako, kung tatanungin niyo ako, nako, misis ko ang isasama ko. Mas palagay ho ako sa misis ko, nakatabi ko, "Oh, ikaw ikaw ang magbigay sa akin ng gamot, o ikaw yung maglagay sa akin, magturok, o kung ano man, kung paano man isuksok sa taong may diabetes 'yan." 'Di ba? Pero hindi, iba si Roque, mga kababayan. Si De La Serna ang kasama. 'Di ba? Si De La Serna, hindi lang naman natin alam kung yung sinabi ho, mga bossing, kay Ronil Yang na pagpapatopless, tignan natin kung madeder natin si Ronil Yang na mag-topless. Kung diner niya din si AR de la Serna. Pangalawa, yung mga bank accounts ninyo na iwan sa Pogo, may nakita doon. Siyempre, di ba? Diyan papasok yung kaperahan. May natatanggap ba, may nakukuha bang pera si Roque sa Pogo? Pangatlo, yung pera nyo, yung bahay nyo sa Benguet, may incheck na nagtatago at nahuli doon sa galing daw po sa Pogo yun. Di ho ba, mga kababayan? Lahat po ng ginagawa ng Kongreso ay may dahilan ho. Hindi po basta-basta, o Roque, pahingi nga nung dokumento mo, pahingi nga nung papeles mo, tingnan namin kung Hindi lang ho basta ganun. Meron pong ugat na pinanggalingan ho. Hanggang doon sa papunta, mga kababayan, doon sa, sige, patunayan mo. Para fair kami sa'yo, sige, patunayan mo, Roque, na yung 65 million o kung magkano man, yung nandiyan sa bank account mo ay hindi galing sa Pogo. At yun po, mga kababayan, pagbibigay ng karapatan kay Roque na maipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit subalit datapwat, mas pinili po ni Harry Roque na magtago. Di ba? Mas pinili ni Harry Roque na magtago at yun ang nakikita ho natin na dahilan kung bakit niya ginagawa o sinasabi doon sa kanyang mga vlog, mga bossing, sige, sumugod na kayo sa EDSA, etc. Yung mga ganun. Yung mga pagpapabagsak sa gobyerno.